Ayoko talaga ng Mustang na ito. Mas gusto ko yung pulang Mustang, pero ito lang ang dumating. Natutukso ako kung tama ang presyo, pero hindi rin naman gaanong nakakatukso. Tara na Craig, alam mong may mas maganda pa kaysa sa proyekto na ito. Ayoko talagang makisali, pero baka pag-isipan ko kung $500 lang. $700. Ang pangit ng kotse na yan. Huy, tingnan mo ang Dodge Viper at BMW C3. Itong Mustang, nabili ko sa auction 2 buwan nang nakalipas sa halagang $100. Binili ko rin itong Honda Element. Heto oh. Sa video ngayon, tututukan natin ang pagbuhay ng Mustang. Pupunta tayo sa junkyard at baka ibigay ko ito sa anak ko bilang unang kotse niya. Depende sa opinion ninyo. Ngayong video, $700 na Mustang at $700 na Honda Element ang aasikasuhin natin. Alam kong gusto nyo ng flip videos, kaya bubuhay natin pareho sa seryeng ito. Ako si Craig ng Flying Wheels. Balikan natin ang auction at tingnan natin kung ano ang magagawa natin sa Mustang na ito. Di naman ako sobrang excited, pero masaya ito para sa amin ng anak ko na paglaruan at buhayin ulit. Kung makakahanap ako ng parts car sa junkyard, makakakuha ako ng maraming pyesa para kay Craig. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Bakit na ba ako nagbayad ng $600 para dito? Mukhang hindi yata ito panalo. Isang linggo matapos noon, nasa isang dealer/donation auction kami kung saan bumili kami ng isang Ford Mustang GT na modelong 1977 at isang Honda Element na modelong 2004. Pareho naming nabili ang bawat isa sa halagang $700. Oh, dapat ko bang sabihin? $700 bawat isa. 4 na silindro na may manual na transmisyon. 4 na silindrong Honda na may manual na transmisyon, isa sa mga pinakamahusay na sasakyan sa kalsada. Ibig kong sabihin, hindi ka talaga makakahanap ng mas maaasahan pa kaysa sa 4 na silindrong Honda na may manual na transmisyon. Bumili din ako ng V8 na Ford Mustang GT. May 5-speed manual at 4.6 litro na makina. May mga ganito pa rin nakikita ngayon. Matagal nang nawala ang $700 kada kotse. Ngayon, bumalik tayo sa mga kotseng wala pang $1,000 na sobrang astig. Sa video ngayon, bubuhayin natin ulit ang dalawang ito. Mag-16 na ang anak ko at kailangan na niya ng unang kotse. Isa siyang A student, pumapasok sa soccer academy at kapitan ng kanilang team. Wala pa siyang sapat na pera para sa kotse at nag-iipon pa lang. Napagtanto kong hindi ko ito masyadong pinag-isipan. Hindi pa alam ng anak ko na may kotse siya, pero ipinarada ko ito sa tabi ng Ford Mustang. Sabihin mo sa bata na ito ang makukuha niya, iparada mo ito sa tabi ng isa pa. Alam ko na siguro ang pipiliin niya, pero ayoko siya sa kotseng yon. Gusto ko siya rito sa kotseng ito. Kahit ano, magtatrabaho siya sa dalawang ito kasama ko. Tingnan natin ang Honda Element at ipapakita ko lahat ng kailangan bago magsimula. Dito sa Florida, may matinding pinsala mula sa love bugs. Kung hindi mo kaagad punasan ang mga iyon sa kotse, tumitigas parang semento at mahirap nang tanggalin. Alam ng viewers ng channel ko na mahilig ako mag-restore ng headlight. Tingnan mo ang headlight na yon at kung ano ang itsura nito sa dulo ng video. May nawawalang at basag na plastik at malala ang pinsala ng mga insekto. Mayroon tayong UP na hindi ko na aayusin dito. Kasi gaya ng sabi ko, ito ang una niyang kotse. Sino bang may pakialam? Maayos pa ang mga gulong, pero ang mga gulong ay nasa wear bars na. May punit sa upuan ng driver at dito rin nag-i-start ang kotse. Sa tingin ko, hindi ko na ito aayusin. Pag naka-on ang susi, hindi na kailangan i-clutch in na hindi ligtas. Pwede mong pindutin ang button para umandar ang kotse. Ngayon, tingnan natin ito. Binili ko ang V8 na Mustang GT na manual sa halagang $700. Hindi ko kayang tanggihan. May sira ng hood dahil sa kalawang at hindi ko alam kung matatanggal ko lahat. Hindi siya nagsasara ng maayos, kaya makikitang basag ang fiberglass. Heto naman ang gusto ko sa YouTube. Hindi ko alam na aftermarket intake ito. Marami sa inyo ang nagsabi, "Hoy, Craig, mga $1,000 na intake yan, ang astig. Dapat mo ring tingnan ang mga head ng makina mo." Hindi ata stock na 4.6 na litro yan, kaya aalamin pa natin ang detalye ng makina habang nagpapatuloy ang video. Wala talaga akong alam doon at ang astig na sinasabihan nyo ako ng mga ganitong bagay. Makikita mong napalitan na ang ilang puli. Galing pa Florida ang kotse kaya hindi kalawangin ang mga strut tower. Mahilig ako sa Mustang. Lumaki akong may 69 Ford Mustang na sobrang mahal ko at ang ganda ng tunog. 69 na Mustang at 302 na 5 litro yon, hindi tulad ng 5 litro ngayon. Pero 5 at 69 na Mustang din ang una kong kotse nung ako'y 16. May Honda Element ang anak ko at may Ford Mustang din kami. Susunduin ko ang anak ko sa eskwela, tapos diretso kami sa junkyard para maghanap ng piyesa para sa dalawang ito.
Ngayon, ano ba ang gusto kong gawin muna? Ayoko buuin ang mga kotse ng patingi-tingi. Gusto kong gumawa ng listahan ng mga pyesa. Ano ang kailangan ng kotse? Pwede ba nating makuha lahat ng sabay-sabay? O pwede ko bang hanapin lahat ng pyesa at saka ko simulan buuin? Sabay-sabay ba? Kompleto na lahat. Ayoko yung paisa-isa lang ginagawa. Gusto ko pagsama-samahin lahat ng pyesa, ilatag lahat, siguraduhin na kumpleto tayo sa kailangan natin, tapos saka natin simulan buuin yung kotse dahan-dahan. Kaya yun ang gagawin natin. Pupunta tayo sa junkyard, titingnan natin kung ano makikita natin. Nagawa ko na ang listahan ng pyesa at susubukan kong buuin ito kung makukuha natin lahat sa junkyard. Sana makuha natin lahat. Paborito ko ang junkyard day at masaya akong ibahagi ito sa dalawang batang ito. Kukuha tayo ng ilang pyesa para sa Honda Element at Ford Mustang. Kaliwa tayo mga bata, pareho sa kanila na yon lang makakapunta sa junkyard kaya unang beses nilang makita lahat ng mga kayamanang meron dito para sa atin. May dala tayong cart, may dala tayong mga gamit. Hanapin ang Ford Mustang at Honda Element. Sundan ang daan na ito. Ulitin mo. Parang nasa Transformers ako. Sandali lang. Ano ulit yung nakakatawa mong linya? Sobrang daming suspense. Sabi niya sana raw biglang lumitaw si Megan Fox dito. O sige, may Honda Odyssey tayo. Ay hindi, Honda Element pala. Kailangan nating kumuha ng ilang pyesa dito. Kailangan ko itong trim piece at takip ng gas, Lin. Pwede mong tanggalin yung takip ng gas. Kung lalapit ka rito at titingnan sa loob, may dalawang parang 10mm bolt. Tanggalin mo lang at i-unscrew tapos matatanggal na yung gas cover. Sa tingin ko, natatanggal lang ito pag inungkat at ipinasok sa ilalim. Oo, mukhang kailangan ko ng isa pang extension. Kailangan mo ng extension. Ito na ang trim piece na kailangan, pati na rin itong mga clip. Habang tinatanggal ko ang bintana ng hindi nababasag, may ipapagawa ako sa inyo. Sige mga bata, gusto ko ang hood na ito. Sige, ganito mo tatanggalin ang hood dito, siguro mga 10mm din yan. 1, 2, 3, 4, tapos tingnan mo yung ground na nakakabit sa hood. Tanggalin mo ang ground sa firewall na parang natanggal na. So hindi pa yan, no? Kita mo yan, kaya 1, 2, 3, 4, 5 at baka may washer line din dyan. Kaya baka may linya ng windshield washer. Tanggalin mo na itong hood, alisin mo dito, okay? Tapos pati itong takip ng trunk gusto ko rin. Kaya pag inangat mo ito, makikita mo yung mga connector para sa takip ng trunk na ito. Gusto ko rin yan, buong yan, trunk at spoiler. Ayos, kaya tanggalin mo pareho yon. At kailangan ko rin ng salamin. Passenger side mirror ba o driver side mirror? Hindi ko maalala. Kung driver side mirror, baka okay na tayo. Passenger side mirror pala, nabiyak yon. Walang salamin dito, kaya kukuha na lang ako ng dalawa. Takip ng trunk at hood muna. Nakakita ko ng isa pang may bintana, hindi ko natatanggalin. Sila na bahala. Magagandang upuan, manual transmission, magandang airbag at shifter knob, walang likurang upuan at may wheel covers. Kailangan ko pa ba ng iba para sa kotse ko? Gusto ko yung mga upuan doon. Sigurado ka bang natatanggal yun? Ilagay mo dito, may hood na tayo ngayon. Gawin mo na rin ang trunk lift. At sabi nila, kasya daw ang Ford Explorer na airbag sa kotse ko. Kaya susubukan natin yun. Nandito kami ngayon sa junkyard, naghahanap ng Ford Explorer na mga 96 hanggang 98 para makuha ang airbag. Habang nandito tayo, kung Eagle Summit ito o kung ano ang katumbas nitong Mitsubishi, nakalimutan ko na. Sa tingin ko, DSM na kotse yan. May turbo at manual transmission ang mga ito. Yung kapatid ko, si Adam, nagkaroon ng isa. Di ko alam kung Eagle Summit o Mitsubishi, pero di astig. Pareho sila ng makina ng Eclipse at Talon TSI, 2 litro, 4 na silindro. Sa tingin ko tama ako, pero pwedeng mali rin. Sabi ko naghahanap ako ng Explorer, pero pareho lang yata ng platform ang Ranger. Dapat pareho rin ang airbag nila. Sabihin na lang natin Ford imbes na Mustang. Sa tingin ko pareho lang ang manibela. Astig yun, pero makikita mo rin na may bitak ito. Hindi ko gusto yon. Kung kukuha ako, mas gusto ko yung mas maayos ang kondisyon. Tip, nasa junkyard ako, kaya walang baterya ang mga sasakyan dito. Huwag tanggalin ang airbag habang nakakabit ang baterya. Pwedeng sumabog sa mukha mo, kaya mag-ingat. Kunin mo na lang ang bakal, hood at takip ng trunk. Pagkatapos, kunin natin ang hood. Laging i-double check ang workspace mo dahil siyam sa bawat 10 beses may naiiwan kang gamit. Dadalhin ko pareho ang dalawang gamit na ito. Siguraduhing maayos lahat. May isa pa sana akong sasabihin pero nakalimutan ko. Mabuti na lang, walang rattlesnake ngayon. Panalo, good job mga boys!
Mukhang maganda pa itong Ranger, kaya susubukan natin gamitin ito. Hindi basag. Naisip ko kung pwede ko bang gamitin yung takib lang. Pwede ko bang gamitin yung takib? Kailangan ba? Hindi, isang piraso lang pala. Sayang. May dalawang 8mm bolt dito, kaya tatanggalin natin para lumabas ang airbag. Paalala, huwag gawin ito kung nakakabit pa ang baterya. Subukan natin hilain. Ayun, sakto. Tatanggalin ko na lang ang plug, may airbag na tayo. Salamat sa kung sino man ang nagsabi sa akin noon at nabanggit na ang Ford Explorer at Ford Ranger ay pareho lang sa Ford Mustang. Pinahahalagahan ko talaga yon, kaya gustong gusto ko ang YouTube. Hindi ko sana nalaman o naisip tingnan to. Maraming salamat mga kaibigan. Nakalimutan ko na kailangan ko ng window switch. Buti may isa pala dito. Nakakabaliw kasi bahagi siya ng buong wiring harness. Umaabot hanggang loob ng door panel. At kasama na dito ang window switch. Bakit hindi na lang plug and play? Parang sa iba, ang labo nun. Hindi ko puputulin lahat ng wiring, kahit mas madali sana. Tatawagan kita at magkita tayo bukas. Salamat! Rear quarter window sa driver side. Salamat, $235. May hood, trunk at ilang trim parts ako. Hindi ko naman kailangan ng hood. Siguro naayos ko pa yung luma kong hood sa halagang $80. Ang hood ay 80, ang trunk ay 80 rin. Mga random na pyesa. Ano ba ang binibili ko? 82, 82. At ang airbag ay 44, kaya kinuha rin natin ang airbag. Kaya $234 na ang nagagastos natin sa kotse na yon sa ngayon. Pagkatapos nito, gulong at detailing na lang, saka susuriin kung paano tumatakbo at kung ano pa kailangan sa ilalim at makina. Makikita mo na ang iyong unang kotse sa unang pagkakataon. Paano naman nang? Nagkaroon kami ng Monte Carlo. O, ito nang susunod mo. Kaya ito nang susunod mong ibebenta o ang susunod mong unang kotse at nandun lang ito katabi ng truck na yon. Ito ba yung $700 na Mustang? Hindi ito yung $700 na Mustang. Ito yung $700 na Honda Element. Manual transmission pa. Matututo akong mag-drive ng manual, hindi gamit ang Mustang. Kaya may $700 tayong Mustang GT. Mas gusto ko itong hood kaysa sa isa at mas maganda pa ang kondisyon. Nasayang ko ba ang $83? Ang problema, hindi siya maayos magsara kaya baka pwede ko itong ayusin. Hindi ko alam. Sinabihan ako kaya gustong gusto ko ang internet at mahal ko kayo sa YouTube. Ito ay $1,000 na intake. Hindi ito stock ng Ford Mustang kaya mahal at upgraded ito. Baka iba rin ulo ng makina, sabi tingnan daw ang mga ito. Mukhang galing junkyard ng kotse. Ano raw maganda sa Florida ayon sa mga tao? Tingnan ang Strat Towers. Hindi bulok ang Strat Towers. Ayos yan. Mas gusto ko pa tong hood kaysa sa nabili nating $80. Sana ito na lang inayos ko. Sige, ulitin mo. Pwede ko bang bilhin ito sa'yo ng $700? Ito, ikapapahamak mo. Ito, hindi ka mapapahamak. Dito mo may ilalagay lahat ng soccer ball mo. Kay, hindi yata ako makakadate kahit kailan. Naalala mo nung sabi ni Logan Landon na hindi ka siya ang mga soccer ball sa kotse? Dito, sobra-sobra ang mailalagay mong bola para malulunod ka sa dami. Ano? Parisukat ba ito? Parisukat nga ito. 4 ang silindro nito, 5 bilis na Honda. Ito ang pinakamagandang kotse sa kalsada. Kunin ko lang ang susi. Naka-unlock ba ito? Sasakyan pang-dalawahan? Dito mismo. Meron ba ito? Ano dati tawag mo dito? Sabi mo lang ito ay Ang sasakyan pang-dalawahan? sasakyang pangdalawahan. Oh, naka-unlock ba ito? Oo, tingnan mo. Paano naman yung isa? Oo, tingnan mo. May Bluetooth stereo pa yan. Hindi ko naman kailangan yung ibang upuan, kaya kung ayusin tong upuan na to, sa tingin ko. Ang astig nito. Makakarating kang ligtas sa Miami at pabalik. Ito hindi. Pang-ikot-ikot lang ito sa bayan. Iyon ay ligtas. Gusto ko gamitin ito sa unang araw ng klase. Hindi ito. Mas practical ito. Tukuyin natin ang mga kalamangan at kahinaan. Well, kumpara sa 2 taon na mobile, kasya ang maraming soccer balls, ligtas. Ligtas, napakaraming soccer ball. Wala siyang kahit ano, wala siyang alam. Sige na, tama na. Anong mga hindi maganda? Mukhang pangit ito. Mukha ba talagang pangit? Oo, parang putol-putol. Parang putol-putol. Ang dami kong salitang hindi pa nagagamit dati. Ang mga pros, maganda ang itsura at mabilis. Ang cons naman ay delikado, mamamatay ka. Oo, madudulas sa mga gulong mo sa ulan at masasaktan ka. Ikaw ang uupo sa passenger seat, kaya hindi lang ako ang magmamaneho. May likron upuan ba? Oo, meron. Nakatiklop lang. Tungkol sa likod na upuan, hindi niyo talaga na-appreciate ang kahalagahan ng likod na upuan bilang isang teenager.
Ang internet, oo. Ngayon, ito na siguro ang pinakaastig na kotse na pwede mong pagmamayari, ang tinapyas na Escalade. Kasya, lahat ng barkada at bola mo. C3, astig sana, pero pag nabangga ka ng truck, mamamatay ka talaga. Ano ang una mong kotse? Isa itong Fort-proof. Ang ibig kong sabihin, yung pangalawa. 69 na Firebird, katumbas ng 77 Mustang ngayon. Nakakabaliw isipin, kaya ayusin ko ito. Noong 79, ayokong sabihin kung ilang taon na ako, pero nung 79, nakakuha ako ng 30 taong gulang na kotse. 30 taon nang nakalipas. Mula ngayon, ang 76 na kotse ay 30 taon na. Ibig kong sabihin, 30 taon na ang 76 na kotse. Yun ang kotse na yon. Hindi ko akalaing gano'n na pala ako katanda. Kasing tanda ng kotse na yon ang Firebird kong 69 nung nauwa ko ang lisensya ko. Nakakabaliw talaga. Official na tayong may problema. Ligtas, maasahan, matipid, mura ang maintenance. Pero nakaupo siya rito at gusto niya talaga ang kotse na to. Bibilin ko ito. Hindi ito practical o may saysay. Walang katuturan sa kotse na to. Kotseng pang-ikot sa bayan. Pag-ikot sa bayan, sa 8 milya bawat galon. Hindi talaga ako makakatutol sa'yo dahil yan din ang gusto ko nung edad ko pa lang ang edad mo. Alam mo kung gaano ako magiging astig pagdating ko sa bahay ni Lenz? Alam mo kung gaano ako magiging astig pagdating ko kay Lenz. Gets ko. Palagay ko mali ang napili niyang sasakyan. Kahit gusto niya ng Ford Mustang, mas maganda kaya kung ibang project. Sa lahat ng videos ko, lagi kong binabanggit na una kong kotse ay 69 Mustang. Pwede niyang sabihin na ang una niyang kotse ay isang 96 Mustang. Nakakadismaya na ngayon ko lang napagtanto na eksakto yon ang katumbas na kotse. Para sa lahat ng ipinanganak noong 80s at 90s na nanonood nito para sa akin. Noong 90, ang 69 Firebird, Camaro at Mustang ay mga klasikong muscle car. Para sa mga 16 anyos. Ngayon, ang 96 Mustang GT ay isang klasikong lumang muscle car. Masakit, sige. Pero bago tayo magsimula, baba ka muna. May ipapakita ako. Pakinggan mo to. Manual ito, 4 na silindro, matipid sa gasolina. Makakarating ka papunta at pabalik sa Miami para sa mga laro mo sa soccer. Matatakot ang team pag nakita nila akong dumating gamit to. Tingnan mo yan. O, tingnan mo yan. 200,000 milya na at ganyan pa rin ang tunog. At may Bluetooth stereo ba ito? Ngayon, maganda ang konsumo nito sa gasolina. Medyo magaspang ang takbo, hindi maganda ang tunog. Samantala, parang kuting ang pino ng andar ng Honda. Pero hindi yan ang masaya. Ang masaya ay ang paggawa nito, ang paglika ng mga alaala. At may mga insekto ito. Pwede natin gawin yon gamit ito. Wala tayong mabubuong alaala rito. Pwede tayong kumain dito at kahit saan gamit ito. Wow! Hindi mo alam kung anong pinag-uusapan ng iba. Alam ko kung anong pinag-uusapan ninyo. Ewan ko pare, sobrang ligtas o maasahan, minsan hindi rin. Ako ang bahala. Sa paligid ng bayan, gamit ko yung pang-grocery na sasakyan kapag sinabi ni nanay, "Uy, pwede mo bang kunin yung gatas?" Oo, ako na bahala dyan. Anong tingin nyo mga pare? Alam ko kung astig na tatay siya, ibibigay ko sa kanya yon. Alam kong siya yung matinong tatay, dapat sa kanya yon. Tapos, magkakaroon ako ng unang kotse ko. Marami pa ito ang kailangang ayusin. Meron tayong 6 na buwan. Alam mo kung ano ang nakakainis? Hindi ko sana binili yung hood na yon sa halagang 80 higit na dolyar. Mas astig pa naman yung isang hood. Medyo nadidismaya pa rin ako kasi ito lang ang katumbas ng 69 Mustang para sa akin. Parang magkamukha lang naman dito. Kaya sa tingin ko, ayos na tayo. GT logo pa rin. Kaya Ford, pwede kong idikit yung GT sa ibabaw ng Ford at ayos na. Tahiin ko na lang upuan niya. Di ko na kailangang palitan. Sa tingin ko, pwede nating tanggalin at linisin ng shampoo ang buong upuan tapos siguro tahiin na lang yon o kaya lagyan ng seat cover. Hindi ko na alam ang gagawin. Gusto rin namin pareho kaya hindi ko siya masisisi. Nagtatrabaho na siya sa proyektong mag-ama. Parang naloko ako. Tingnan mo, nakakausad na tayo sa unang kotse mo. Kukunin ko na lang yung bintana bukas. Hindi na kailangan ng window trim. Bintana na lang kulang. Tumatakbo na ang kotse, pwede nang gamitin at pag-aralan mag-drive ng manual. Aayusin natin ang mga headlight, i-check sa leaf at papalitan ang fluids. Bing bang boom, kotse na tatakbo ng 30 milya kada oras hanggang 500,000 milya. Sa'yo rin ba ito? Hindi ito akin, sa kasamaang palad o sa totoo lang, sa kabutihang palad. Ikakabit natin ito dito kaya malapit nang maging handa ang kotse mo.
Bubuhay na natin ulit ang Mustang na ito. May mga headlight, switch ng bintana, bagong trunk at bagong salamin tayo. Gagawin natin kakaiba ang itsura ng kotse kumpara sa dati. Simulan na natin. Wala itong gasolina sa loob. Sige, kailangan lang ng swerte at walang preno. Unahin natin ang salamin at trunk cover dahil madali at kaya agad gawin. Kailangan din natin ng airbag dito at unahin natin ang takip ng trunk. Bubuksan natin yan. Mas maganda pa ang kondisyon nito, kaya sige, ikaw na magtanggal ang takip ng trunk. Gawin mo lang dito, tanggalin ang dalawang clip sa taas, tapos matatanggal na to. Hawakan ko, tanggalin mo yan, matatanggal na ang clip. Pag nailagay mo na, ikutin mo lang ng kaunti, huwag hilahin. Matatanggal mo na ang piraso, hindi na kailangan alisin buong clip. Ayos na, tanggalin mo na lang. Pwede na nating tanggalin ito, kaya hanapin natin kung nasaan ang plug. Malamang nandito lang. Grabe, tingnan mo, ang pangit. Tanggal na takip ng trunk, tinanggal ang spoiler dahil maganda ang kondisyon. Naka-install na rin ang salamin sa side ng driver, sakto at maganda ang kabit. Ang problema, may nakuha akong window switch para sa mga lock at window switches na ito. Pero mukhang para ito sa convertible. Kasi ganito ang itsura ng switch na ito. Kaya sobrang iba siya sa dapat na switch. Sa kasamaang palad, kahit gustuin ko mang ayusin ang hood na ito na may sirang hinge, bawat tornilyo at bolt ay napuputol agad. Kaya napuputol talaga lahat. Hindi yon nakakatulong, pero hindi bulok ang mga strut tower. Kailangan ko ng takip ng brake master cylinder, kaya kukuha ako. Baka kaya walang preno. Siguro nga, kaya wala tayong preno. Bitawan mo, ibig kong sabihin, ayusin mo lang, kunin mo tong dalawa, kaya mo yan. Ia-align ko to, ikaw na bahala. Itataas ko na to sa mga butas at hihigpitan gamit kamay. Magaling akong maghulog ng tornilyo. Tinamaan ulo mo? Hindi naman ako gumalaw. Hindi, inanak to ang ulo ko at doon ako tumama. Sige, pwede na nating higpitan gamit ang wrench dahil natanggal na ang wiring harness mula sa orihinal na takid ng trunk. Mukhang pag sinundan ko ito rito, quick release lang pala ito. Kaya i-check natin yung quick at key trunk releases. Ayos na, pwede mo nang isara. Tingin ko kaya mo, subukan mong isara ng madiin. Sige, isara mo na. Anong gamit dyan? Ayos na tayo. Ikaw at distornilyador. Hayaan mong sumara. Ganda. Sobrang dikit ng pagkakasara. Ngayon, mas maganda pa at handa nang alisin ang hood. Kaya nagkakaproblema tayo. At ngayon, alam na natin kung bakit may bagong hood ito. Hindi na talaga ito nagsasara ngayon. Inaakala kong tumatama ito dyan, malamang. Diyan siguro ito sumasayad. Logan, dahan-dahan isara para sa akin. Oh! Diyan talaga sumasayad. Sige, iangat mo. Oo, itong buong intake, hindi lang basta okay. Taas pa, bilis. Hindi lang ito. Itong buong intake ay mas mataas kaysa sa stock na intake. Sinasayad na rin sa chute. Habang iniisip ko ang gagawin sa hood, si Logan tatanggalin na yan. Tama? Nadudurog na siya. Dikit din ba sa manibela? Oo, parang nakadikit talaga eh. Kadiri naman yon. Ayun na. Parang malutong. Kapag nakuha mo na ang isa, madali na ring matanggal ang iba. Uy, tingnan mo yung alikabok na natatanggal, yung dumi. Ang kadiri talaga. Kadiri, inasikaso ni Logan ang airbag at tinanggal ang negative terminal para hindi sumabog sa mukha niya. Sana pwede ko nalang baliktarin ito para magsara ang hood. Ngayon, sobra ang throttle at walang pedal kaya hindi gagana. Umaasa at nagdadasal lang ako na gumana, ingatan mo mukha mo. Natanggal na ang airbag. Hilahin at tanggalin ang plug. May clip sa likod ng airbag kaya alisin agad ang quick clip na yon. Quick disconnect lang yan kaya baka may maliit na tab na pipindutin para matanggal. Isara at tingnan kung magsasara ang hood. Bitawan mo lang, pabayaan mong bumagsak.
Pabayaan mo lang bumagsak, iangat mo muna, tapos pabagsakin mo. Ayokong gawin yan. Sige, gawin mo na. Dapat ko bang gawin? Oo. Kailangan ba ng risers dito? Ayos, dalawa na ang hood ko na di nagsasara. Luma na rin kasi. Mayroon tayong 4 na buwan bago siya maglabing-6 na taong gulang. Umaandar at tumatakbo ang kotse na ito pero kailangan na nitong alagaan na yon. Isa pang maganda sa kotse na ito, matuturuan ko siyang magmaneho ng manual transmission. Kinatawag itong Gen Z anti-theft device. Dahil kung kakausapin mo ang karamihan sa mga magulang na sobrang nagpapalayaw sa mga anak nila at sinasanay silang laging masunod, hindi nila ginagawa ito. Kaya maraming tao ang maiinis dyan. Sinabi ko lang na ayaw na nilang turuan ang mga anak nila kung paano magmaneho ng manual transmission. Delikado raw. Hindi naman. Mas kontrolado mo ang sasakyan at parang magiging isa kayo kapag nagmamaneho ng manual. Natutunan ko magmaneho ng una kong kotse gamit ito. Matututo siyang magmaneho ng unang kotse niya gamit ang manual transmission. Ngayon, isa pa, may mga kaibigan ako na binibilhan ng brand new na kotse ang mga anak nila. Tanga ako nung 16 na taon ako. Karamihan sa mga batang 16 na taon ay tanga. Para sa akin, hindi ko inuhusgahan ang ibang mga magulang, pero hindi dapat bigyan ng magandang kotse ang isang 16 na taong gulang bilang unang sasakyan. Pero mukhang nasira ko ang unang kotse ng anak ko. Naku, nakalimutan kong umaandar pa pala habang naghahanda kami sa garahe. Dapat ito ang unang kotse niya. Siguro masyadong uminit. Oo, nag-overheat na ako at may pumutok. Hawakan mo yan. Malalim sa loob niyan. Sana hose lang ang naputol, hindi makina. Sige, ano muna? Saan tayo pumunta? Ilapit natin ito dito. Nako, nakalimutan kong umaandar pa pala ito. Mukhang may naputok tayo dito. Hindi, kasalanan ko talaga. Oh, siguradong coolant yan. Ay, nabasag natin ang radiator. Ayan mismo. Kita mo, nabasag talaga ang radiator. Kaya yon ang sumabog. Mas mabuti na yon kaysa doon. Matibay nga ang Honda, pero hindi pala ang plastic radiator. Kasalanan ko talaga, nakakainis. Dahil sa katangahan ko, nag-overheat ang Honda Element at sumabog ang radiator dahil hindi gumagana ang fan. Sa part 2, aayusin na natin ang Honda Element. Hindi ka maniniwala, bibigyan kita ng teaser kung ano ang itsura nito kapag tapos na kami. Sobrang laki ng kaibahan, nakakagulat talaga. Hindi ko pa alam kung magkano ang kikitain namin. Malalaman natin yan sa dulo ng susunod na video, kaya abangan mo sa video next week. Sa ngayon, bibigyan muna kita ng update tungkol dito sa Mustang. Hindi kasya ang hood na ito dahil sa intake plenum. Kaya bumili ako ng hood pins ayon sa suggestion ng kapatid ko. Kaya ang gagawin natin ay lalagyan natin ng fiberglass ang ilalim ninyong kabilang hood. Gagamit tayo ng hood pins para magkasya talaga. Bumili ako ng bagong headlights. Hindi na tayo magre-restore ng luma. May bago na tayong headlights para dito. Kasya ang bagong trunk lid at maganda ang taillights. Hindi nag-start dahil naubusan ng gasolina. Totoo ito at walang laman ang tangke. May mga gulong ng may bitak dahil sa panahon. Bumili ako ng bagong window switch at iba pang gamit. Ano yon? Mga insekto ba? Oo, siguro nga. May mga bagong gamit pa tayong hinihintay ang pyesa. Yung isa, matagal nang naka-hold at iniisip ko nang gawin na natin. Gamitin na lang natin turbo can, pang matte o flat black. Huwag na ipadala sa Mako para hindi gumastos. Hindi ko talaga alam sa ngayon. Naka-hold pa ito, nasa back burner pero paparating na, pati na rin yung Z3, paparating na rin, at pati itong Viper, paparating na rin. Kaya magiging proyekto ito na ipapakita namin sa inyo sa susunod na video. Kita nyo, basag-basag at nagbabalat na ang hood. Ang weird. Hindi ko alam kung anong dahilan nito at hindi rin namin ma-figure out. Kita nyo, nagkaka-chip dito. Walang aksidente ang kotse na to pero ayusin pa rin namin pati yung isa at Z3. Sa susunod na video tungkol naman sa Honda Element. Alam kong gusto nyo ng mga video tungkol sa pag-flip ng kotse. Hindi lang ako ang magsasalita, kami ang magbabalik buhay sa Element. Para sa teaser kung ano ang itsura nito, salamat sa panonood. Kita-kits ulit, malaking bagay ang thumbs up. Dapat ba naming ibigay sa anak ko ang Honda Element? Baka Optima ang kailangan niya, baka yun na lang ibigay ko. Kita-kits sa susunod na video. Paalam!